Sa videong ito, makikitang pinapalibutan ng mga barko ng China Coast Guard at China Maritime Militia ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, binomba ng water cannon ng China Coast Guard Vessel 5203 ang Philippine Supply Vessel na ML Kalayaan para harangan ito bago makarating sa BRP Sierra Madre na maghahatid ng mga supply sa mga tropang nakadestino roon. Hinaras din ng China ang isa pang resupply vessel na Onaiza May 1. Dahil dito, naghain ng diplomatic protest ang Foreign Affairs Department laban sa China sa pamamagitan ng Maritime Communications Mechanism. Teka lang bago natin ipatuloy itong report na to. Yun nga ang tanong ko ano nga mangyayari sa diplomatic protest? Sa totoo lang, etong ginagawa ng China na to. So yung 5203, mga utol, na gumawa na naman ngayon, neto, last. Sila rin yung bumangga nung nakaraan yung collision. Sila rin yung 5203 kung hindi ako nagkakamali. Yung China Coast Guard na barko 5203. Pero ang tanong ko, ang ginagawa kasi ng China, mga utol, parang hindi na tayo iniiwanan ng iba pang option. No? So ilang ulit ba tayo kailangan makipag-usap sa kanila? Tapos pagkatapos ng pag-uusap, ganito pa rin ang gagawin. Ito pong mga ginagawa ng China Coast Guard o Maritime Militia Vessels ng China dyan sa West Philippine Sea, ay sanksyon niya ng gobyerno nila. May utos siya na galing sa taas. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Binuli na naman tayo ng China, mga utol, at hinaras habang nagsasagawa ng resupply mission ng ating mga barko patungo sa Ayungin Shoal. At malupit pa nito ay binomba na naman ng tubig. So ano na naman kaya ang statement nitong China? Ayan mga utol, no? Actual footage. Tubig binomba ng China sa barko ng Pilipinas sa Ayungin. Mamaya i-check din natin yung iba pang report tungkol dito. Okay mga utol, simulan na natin mula ito kay Aerial TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Barko ng Pilipinas binomba na naman ng China sa Ayungin Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Mariing kinundena ng gobyerno ang panibagong insidente ng panghaharas ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, na nagsagawa muli ng resupply mission sa bahagi ng Ayungin Shoal kung saan naka-station ang BRP Sierra Madre. Kinumpirma ng National Security Council na kaninang 7:30 AM ng umaga nang muling tinangka ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na harangin ang barko ng Pilipinas kung saan nagsagawa pa ang mga ito ng napakadelikadong maneuver.
Yung mga utol, no? Balikan lang natin konti. Ayun, yung baga pinalibutan, no? So, mamaya titingnan natin yung mga report tungkol dito. Okay? Balikan natin konti. Layo ng mga ito na pigilan ang isinasagawang resupply mission sa BRP Sierra Madre, na water cannon ng Philippine supply vessel na ML Kalayaan ng China Coast Guard vessel na may bow number 5203, habang ang supply boats na Anaiza May 1 at ML Kalayaan ay nakaranas din sa lubhang walang ingat at mapanganib na maneuver mula sa China Coast Guard rigid-hulled inflatable boats, sa loob ng Ayungin Shoal Lagoon sa kanilang paglapit sa BRP Sierra Madre. Gayunpaman, matagumpay na naabot ng 2 supply boat ang BRP Sierra Madre. Ipinarating na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Chinese Foreign Ministry ang insidente at ipinoprotesta ang mga pagkilos na ito. Nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs at direktang ipinarating ang protesta sa pamamagitan ng Maritime Communications Mechanism. Mahigpit na dinidemand ng Pilipinas na umalis na kaagad sa paligid ng Ayungin Shoal ang mga Chinese vessels na responsable sa insidente. Ayon sa National Security Council, ang Teka lang mga utol. Pero 'di ba, ilang beses na rin naman natin ginawa yan, yung mga diplomatic protest. So nagsagawa nga tayo ng diplomatic protest sa China dahil sa bago na naman nilang ginawang pangaharas. Ngayon, ang tanong, anong tugon ng China dito, 'di ba? Palagian na. So ang inaasahan natin, so sinabi nga no, ang sinabi ng China Pilipinas ang dapat umalis dyan sa mga teritoryo na yan dahil kanila yan. Sinasagawa lamang ng China di umano ang kanilang soberanya, pinapatupad lamang. So willing silang gumawa ng mag-take ng necessary measures o kahit ano pa man para daw may pagtanggol ng kanilang teritoryo. Yun po, yung Ayungin, no? So ganun na rin naman kahit anong mangyari, kahit anong protesta ang gawin ng Pilipinas, yun pa rin na magiging tugon ng China. So ibabalik lang rin. So pakinggan muna natin yung report tungkol dito. Yung ibang report tungkol dito. Ito yung mula sa PTV Philippines. Ang PTV Philippines po ay government-owned mga utol. Okay? So panibagong insidente ng panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na itala. So okay, game na. Sa videong ito, makikitang pinapalibutan ng mga barko ng China Coast Guard at China Maritime Militia ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, binomba ng water cannon ng China Coast Guard Vessel 5203 ang Philippine supply vessel na ML Kalayaan para harangan ito bago makarating sa BRP Sierra Madre na maghahatid ng mga supply sa mga tropang nakadestino roon. Hinaras din ng China ang isa pang resupply vessel na Anaiza May 1. Dahil dito, naghain ng diplomatic protest ang Foreign Affairs Department laban sa China sa pamamagitan ng Maritime Communications Mechanism. Teka lang bago natin ipatuloy itong report na to. Yun nga ang tanong ko ano nga mangyayari sa diplomatic protest? Sa totoo lang, etong ginagawa ng China na to. So yung 5203 mga utol na gumawa na naman ngayon neto, last. Sila rin yung bumangga nung nakaraan yung collision. Sila rin yung 5203 kung hindi ako nagkakamali. Yung China Coast Guard na barko 5203. Pero ang tanong ko, ang ginagawa kasi ng China mga utol parang hindi na tayo iniiwanan ng iba pang option no? So ilang ulit ba tayo kailangan makipag-usap sa kanila? Tapos pagkatapos ng pag-uusap ganito pa rin ang gagawin. Ito pong mga ginagawa ng China Coast Guard o Maritime Militia Vessels ng China dyan sa West Philippine Sea ay sanksyon niya ng gobyerno nila. May utos siya na galing sa taas. Yun din yung dahilan kung bakit hindi yung mga Coast Guard natin, Philippine Navy natin hindi rin kumikilos. Kasi ayon sa, syempre may otoridad dyan yung atas ng Pangulo na ipinapasa sa kanila hanggang doon lang ang kaya nilang sundin. So sa madalit sabi, lahat ng ginagawa ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia o Chinese Navy dyan sa West Philippine Sea o sa buong South China Sea ay sanksyon ng kanilang gobyerno. Sa madalit sabi, galing dun sa mga nakaupo o nakaluklok. Partikular yung kanilang presidente na si Xi Jinping. So anong pa ipag-usap? Iiwanan ba tayo ng option nila? Hindi na tayo. Feeling ko, eto palagay ko lamang hindi tayo iiwanan ng option na to. Ang pinaka magiging option talaga natin, baka dumating ang araw na wala na tayong option kundi ang
makipagdikdikan sa kanila. Yun yung tingin kong gusto nilang palabasin. Yung mauna tayong humakbang, gumawa ng aksyon para lumabas na tayo yung mali. Pero yung ginagawa nilang palang na yan yung nagpo-provoke kung bakit magkakaroon ng kung ano man o magre-resulta ng kung ano man dyan sa rehiyon na yan o dyan sa lugar na yan. Diba mga utol? Parang gera na hinihingi nila eh. Hindi lang naman tayo ginaganyan nila no, pagdating dyan sa lugar na yan. Grabe na lang. So ano pang kailangan natin gawin para umalis itong mga lintik na to? Kung ano masasabi nyo, pa-comment na lang. Mga utol, tuloy muna natin ha. Parating na rin ng embahada ng Pilipinas sa Beijing ang nangyari sa Chinese Foreign Ministry. Mariing kinundinan ng task force ang agresibong aksyon ng China laban sa lehitimong routine Philippine Rotation and Resupply Mission sa Ayungin Shoal, lalo na't inilagay nito sa alanganin ang buhay ng mga sakay ng barko. Pero tiniyak naman nilang hindi sila papatinag sa aksyon ng China. Matagumpay namang nakalusot ang resupply vessels at naihatid ang supply sa BRP Sierra Madre. Ayan mga utol ha. So tagumpay pa rin yung resupply mission, ngunit yun nga, may nangyari na naman. Tuwi na lang ba? Ganito gagawin nila, tas wala tayong palag, wala tayong gagawin. Diplomatic protest ulit. Diba? Ayoko rin makipaggulo, ayoko rin makipaggera sa kanila, ayoko rin mahantong sa ganon. Pero ano pa ba? Ano pa bang paraan para tumigil sila at umalis sa ating mga teritoryo? Diba? So ano masasabi nyo dyan mga utol, pa-comment na lang. Tuloy na muna natin to ha. Mamaya titingnan natin babasahin natin tong statement ng National Security Council. Okay? Tuloy na muna natin. Sistematiko at pare-parehong paraan na isinasagawa ng People's Republic of China ng kanilang mga ilegal at irresponsableng pagkilos ay naglalagay sa tanong at kadudadudang katapatan ng mga panawagan nito para sa peace dialogue. Yun! Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagprotesta sa ika-58 na pagkakataon ngayong taon sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang kamakailan at ikalawang pag-atake ng water cannon sa isang supply boat ng Pilipinas, sinabi ng National Task Force West Philippine Sea noong Biyernes, November 10, na ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing ay naglabas na ng demarki sa Foreign Ministry ng China at nagprotesta sa mga aksyon ng China, matapos gumawa ang Coast Guard nito ng mga mapanganib na maniobra gamit ang water cannon laban sa isang resupply boat ng Pilipinas sa tubig sa Ayungin Shoal noong Biyernes ng umaga, itinaas nito ang bilang ng mga diplomatikong protesta na inihain ng Maynila ngayong taon sa 58, ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA. Sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na nakipag-ugnayan na ang DFA sa Chinese counterpart nito sa pamamagitan ng Direct Communication Mechanism, na itinatag kasunod ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Chinese leader Xi Jinping. Mahigpit naming iginigiit na ang mga sasakyang pandagat ng China na responsable para sa mga ilegal na aktibidad na ito ay umalis kaagad sa paligid ng Ayungin Shoal, ang pahayag ng task force. Kinundena ng Pilipinas, ayon sa task force, ang mga aktibidad ng China sa karagatan, lalo na ang unprovoked act nito laban sa mga sasakyang pandagat ng bansa na nagsasagawa ng legal na operasyon. Ang pinalalabas nga nila, illegal yung operasyon ng Pilipinas. Kaya nila ginagawa yan, ang pinalalabas ng China. So, hinaharas tayo, binubuli tayo, paulit-ulit, at binabaliktad tayo sa media. Ang pinalalabas ng China, tayo yung mali na nandyan. Okay, paulit-ulit nila sinasabi yun sa kanilang mga statement. So, 58 na pala ang diplomatic protest na naipasa natin sa kanila. Anong nangyari? Ni isa ba nun tumugon sila ng maayos? So anong nangyayari na? Ano pa ang mangyayari? Hanggang saan ito? Kumbaga, hanggang saan ito mag-e-escalate? Aantayin ba natin? O sige, palagay ko ay inaantay natin na sila yung dumigma o yung umatake ng bayolente nang sa ganon may rason tayo. At feeling ko, ganon din mismo ang ginagawa ng China kaya patuloy tayong binubuli. Pinoprovoke tayo ng pinoprovoke. Sige, gumanti kayo. Parang ganon no? Pag gumanti kayo, kayo yung mali. So palalabasin namin na so, statement nila Ito sa pinakamabilis na pamamaraan. Ang pinapractice ng China dito sa lugar na to ay soberanya o yung supreme rights o yung karapatan namin ng China sa mga lugar na yan. Ngayon, kayong Pilipinas, kayo ang mga illegal dyan, kayo mga squatter dyan, umalis kayo dyan. Yan po yung statement palagi ng China. So kaya namin ginagawa itong mga pambubuli, pangaharas, pangaharang na to, pambobomba
Dahil illegal kayong nandyan. Kayo ang illegal. Tayo daw ang Pilipinas. Which is kabaliktaran ng totoo at tunay. Pati yung sinasabi nila na nag-a-act sila according sa international law, according sa domestic law nila. Lahat yung kasinungalingan. So anong masasabi nyo dyan? Eto mga utol, check lang natin tong nilabas mula to sa government.ph, no? PH latest ayungin resupply successful despite Chinese harassment. So hinaras na naman talaga tayo. Ito po yung mismong statement nila. Basahin lang natin ng sandali. Ng konti lamang. At 7:30 hour umaga, November 10, CCG and Chinese Maritime Militia vessels recklessly harassed, blocked, and executed dangerous maneuvers in another attempt to illegal impede and or obstruct a routine resupply and rotation mission to BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. China Coast Guard vessel 5203, sabi ko na nga ba yung 5203 na naman, deployed a water cannon against Philippine supply vessel ML Kalayaan in an illegal though unsuccessful attempt to force the latter to alter course. So para mag-iba ng ruta. So sa madalit sabi, mga utol, successful nga. Pero may nangyari talagang ganon. The Department of Foreign Affairs has also reached out to them and conveyed our protest directly through the maritime communications mechanism. We firmly insist that Chinese vessels responsible for those illegal activities leave the vicinity of Ayungin Shoal immediately. Yan yung pinadala nila sa Beijing. Ngayon, anong tugon dyan ng Beijing? Nung mismong gobyerno nila? Yun yung aantayin natin? Palagay nyo ba ay aalis yan? Ano sa palagay nyo mga utol? Aalis ba yan sa Ayungin? Yung mga Chinese o mga Czech one na yan na nandyan? Yung mga nangaagaw ng teritoryo, palagay nyo ba aksyon ang Chinese government na naaayon sa batas ng karamihan? Palagay nyo ba ililisanin na nila ang West Philippine Sea? I don't think so. So, pa-comment ang inyong opinion. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Aerial TV. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa wala saban nyo magsuporta. Kay mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tututukan natin itong mga ganito. Wisit, di ba?